Hello mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Sa oras na ito, magbibigay po tayo ng pagpapaliwanag. Hinggil po dito sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng government troops, lalo na po ng ating mga sundalo mula sa Philippine Army at ng teroristang grupong New People's Army sa pamumuno ng Communist Party of the Philippines sa Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Sa naturang engkwentro po nitong pagpasok ng taong 2026, ay nasawi ang isang Secretary General dati, bago siya maging NPA, ng Kabataan Party na si Jerlyn Doydora mula po sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, at kasabay po ay nahuli din sa encounter site sa Mindoro Occidental itong si Chantal Asinoche. Si Chantal Asinoche po ay isang Phil-Am youth, Filipino-American youth, na hindi natin alam kung may dual citizenship, pero sa minimum ito po ay may US visa at US passport. Ibig sabihin po ay ito ay mamamayan ng Estados Unidos, bagamat tinatawag na Phil-Am. Graduate po ito sa BS Psychology sa University of Maryland, Baltimore County. At pamilyar po ako dyan sa lugar na yan sapagkat nung ako po ay umiwas sa pagpapakulong ng Tuadcom, napuntahan ko po sa Estados Unidos itong lugar na tinatawag na DMV o yung DC, Washington DC, DC, Maryland, Virginia. Magandang eskwelahan po ito, ang University of Maryland, Baltimore County. Subalit ito po ay infiltrated, nilalanguyan po ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, NDF, international recruiters sa Amerika. Sa kapareho po sa iba pang mga eskwelahan, kagaya po ng George Washington University at iba pang bahagi ng mga eskwelahan o universidad sa Estados Unidos, sa Canada, sa Europe. So, ang nangyari pong engkwentrong ito sa pagitan ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF at ng tropa ng pamahalaan ay nagbukas po ng ilang mga pangyayari at mga issue na ngayon po ay nagkukumahog ang CPP, NPA, NDF urban operatives na pagtakpan nila. Dahil mukhang iimbestigahan po ng US State Department papaano napunta sa Pilipinas at papaano naging bahagi po ng CPP, NPA, NDF na engkwentro at ng tropa ng pamahalaan itong Phil-Am na si Chantal Asinoche, at papaano ang isang Secretary General at considered na scholar sa pamantasan ng lungsod ng Maynila na sa katauhan po ni Jerlyn Doydora ay napunta ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro at namatay sa aktwal na labanan sa pagitan po ng military forces ng ating tropa ng pamahalaan at ng mga kasapi ng komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Kaya malinaw na may dapat ipaliwanag at may dapat na pananagutan po dito ang mga front organizations na ito na nagsisilbi bilang party list na ino-operate ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at NDF sa loob po ng ating kongreso, sa loob ng gobyerno. Nakakakuha sila ng pondo, nakakakuha po sila ng mga pribilehiyo, proteksyon, at pati po ang mga programa at mga instrumentalidad ng gobyerno na gagamit nila. Yun pala, sila ay bahagi ng buong operational and organizational spectrum ng CPP, NPA, NDF, which is considered a terrorist organization. Hindi lamang sa ating bansa, kundi sa at least 10 pa na mga bansa at mga gobyerno na kinokonsidera po ang CPP, NPA, NDF na mga teroristang organisasyon. Okay. Kaya ganito po ang pagkukumahog nitong Kabataan Party sapagkat sa kanila dumaan po at sa kanila nanggaling, sila po ang last touch bago mapunta sa NPA, itong sila Jerlyn Doydora
at itong si Chantal Asinoche. So sa pagkakataon na ito, hindi na may tatanggi talaga ng grupong kabataan NPA recruiter party list na ito at ng grupong anak bayan na sila ay recruiter at sila ay facilitator ng recruitment ng mga kabataan mula sa iba't ibang universidad at mga kolehiyo at mga komunidad sa Pilipinas, at sila ang dinadaanan upang ang CPP, NPA, NDF ay mahawakan nila at magiging terrorist grooming activities nila ang organisasyon na binuo mismo ng CPP, NPA, NDF na magsisilbing recruitment center para ma-recruit, maloko at ma-manipulate po ang mga kabataan mula sa iba't ibang paaralan, pamantasan at kolehiyo at mga komunidad ng ating bansa. Sa pagkakataon po na ito, ini-emphasize ni Ka Eric na ang aking komentaryo po ay nanggaling mismo sa aking karanasan sa mahigit 20 taon na ako po ay naging kadre operatiba at opisyal ng CPP, NPA, NDF. Kaya kilalang kilala ko po ang kanilang karakas, ang kanilang modus operandi. So, paano napunta ang isang PhilAm na kabataang Pilipinong naging Amerikano na ang kanyang citizenship, either by immigration petition o kung ano pa mang kadahilan ng legal? Itong si Chantal Asinoche ay nasa Baltimore, nasa Maryland, o nasa bahagi ng Estados Unidos, tapos bigla na lang mahuhuli sa aktual na encounter site. So ano po ang dahilan? Okay, unahin muna natin itong kaso ni Chantal Asinoche. Bakit aligaga at nagkukumahog at takot na takot itong mga party list ng CPP, NPA, NDF na nagkukunwaring legal lang sila at wala silang kinalaman sa mga NPA at sa teroristang grupo, pero ang kanilang mga aksyon ay baliktad po ang ginagawa. Baliktad po ang kanilang aktual na mga pagkakaroon ng mga activities, no? Inaatake nila ang AFP, inaatake nila ang mga sundalo, samantalang pinagtatanggol nila ang mga NPA, and yet sasabihin nila hindi sila konektado sa CPP, NPA, NDF, no? Their actions betray what they are. Yung kanilang totoong mga ginagawa at ang kanilang mga hindi mapigilang operation sa pagtatanggol sa NPA, sa CPP, NPA, NDF, ang siyang nagkakanulo sa kanila. Yon. So si Chantal Asinoche po ay produkto ng tinatawag na ISW or International Solidarity Work. Ito po ay isang international network operations ng CPP, NPA, NDF na tinatawag po na terrorist networking. Para maging maganda-ganda o palatabol po ang kanyang style at ang kanyang appeal, tinatawag nilang ISW, International Solidarity Work. So si Chantal Asinoche na-recruit po sa US ng Communist Party of the Philippines sa pamamagitan ng mga front organizations sa sektor ng mga kabataang Filipino-American youth and students. At mula doon ay na-recruit din siya sa pagiging miyembro ng underground mass organization na tinatawag namang Kabataang Makabayan. And then after 6 months, na-recruit na siya sa Communist Party of the Philippines bilang candidate member. So si Chantal Asinoche po ay hindi ordinaryong researcher. Kagaya po ng nais ipalabas at gustong ipamukha sa atin at tanggapin na lamang natin ang kalokohan at katarantaduhang kwento ni Reneco ng kabataan NPA Recruiter Party List na researcher ito for social issues lang daw ito si Chantal Asinoche. Hindi po ito inosente, hindi po ito simpleng ordinaryong turista na nanggaling po sa Estados Unidos. Si Chantal Asinoche po ay aktibo na operatiba ng Communist Party of the Philippines at ito'y na-recruit mula sa front organization na Kabataan USA at Anak Bayan USA. Kaya natutuwa tayo na ito ay naibulgar na sapagkat ang US State Department ngayon at ang iba pang mga sangay ng ahensya ng US government ay nagkakaroon na ng interest na
mag-imbestiga at kuhanin at diskubrihin ang katotohanan kung paano na traffic, paano po na-recruit, sinong recruiters mula sa Amerika, sinong sumalo sa Pilipinas, sino nag-facilitate kay Chantal Asinoche para makapasok sa kampo at unit ng CPP, NPA, NDF terrorist unit sa Mindoro. Yan, at mukhang dito nababahala itong Kabataan NPA Recruiter Party List kasi hindi nila mahawakan ngayon si Chantal Asinoche. At kasabay pa nito ay nagreklamo na rin po ang nanay nitong Secretary General dati nila sa Maynila na si Jerlindoy Dura na namatay po at nasawi. Kawawa ang batang ito mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Nirecruit din po ito at ginawang teroristang operatiba ng CPP, NPA, NDF at na-deploy sa Mindoro. Ngayon, itong nanay niya ay nagrereklamo na at talagang pinunterian niya si Reneco at ang mga leaders ng Anak Bayan at ng Kabataan Party na sila ang mga punong salaring kriminal na nag-recruit at nag-facilitate na ma-deploy papuntang terrorist group ng CPP, NPA, NDF ang kanyang anak na si Jerlindoy Dura. Kaya tinawag niyang walang hiya at walang puso itong CPP, NPA, NDF Urban Operative Groups nila Antonio Tinio ng Alliance of Communist Teachers Party List, itong si Reneco ng Kabataan NPA Recruiter Party List, no? At sabi ng nanay ni Jerlindoy Dura na maawa naman kayo sa aming pamilya. Maawa kayo sa aking anak. Ni-recruit nyo na, ninakaw nyo na ang aming anak sa aming pamilya, ninakaw nyo pa ang kanyang kinabukasan, pinatay nyo pa siya. Sapagkat siya ay inyong dineploy sa NPA na alam naman ninyong walang kalaban-laban ang NPA sa ating mga sundalo at sa puwersa ng tropa ng pamahalaan. And yet ngayon kayo pa ang may ganang sumigaw ng katarungan. Yan po ang papahayag ng pagkasuklam at pagkagalit ng nanay ni Jerlindoy Dura laban dito kay Reneco na representante ng Communist Party of the Philippines, New People's Army dito sa Kabataan NPA Recruiter Party List at sa mga grupo nila. Ngayon mas doble po ang pag-agam-agam at ang pagkabalisa nitong mga party list at mga operatiba ng CPP, NPA, NDF sapagkat mismo ang US State Department na ngayon ay nagkaroon na rin ng interest na maimbestigahan papaano nagkakaroon ng terrorist trafficking or human trafficking related to terrorist promotions ang mga grupo ng CPP, NPA, NDF na nag-ooperate ang kanilang front organization sa abroad, partikular sa Estados Unidos. Ayan. Kaya gustong-gusto nitong mga urban operators ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, NDF, na maparelease na itong si Chantal Asinoche nang sa ganon ay kanilang makontrol ang kanyang isasalaysay. Kung paano siya na-recruit, saan siya na-recruit sa Amerika, sino nag-recruit sa kanya, at sino nagpadala sa kanya dito sa Pilipinas. Sa bahagi po ng mga organisasyon na gumagalaw sa network ng CPP, NPA, NDF. Pangalawa, sinong sumalok? Ano ang mga network ng organizations na ginalawan nila dito sa Pilipinas? At sino nagdala sa kanila at nagpadala doon sa Mindoro upang mapahamak sila, kasama po itong pagkamatay ng kanyang kasamahan na si Jerlindoy Dura. Mabuti at nakasurvive po itong si Chantal Asinoche. No? Very frail, napakapayat at namumutla dahil halos siguro ilang araw na walang kain ito, walang tulog dahil po sa naganap na traumatic experience sa kanya, yung inkwentro ng sa pagitan ng unit ng terrorist group ng NPA na sinamahan niya sa Mindoro at ng tropa ng ating pamahalaan. So maganda-ganda po itong development na ito sapagkat lumalakas po ang ating posisyon na sana ay dapat ito
ang pagkatuunan ng pansin at seryosohin ng gobyerno ni Marcos na marami na palang kabataan na galing po sa Amerika, sa Europa, sa Canada ang pumapasok sa Pilipinas gamit ang mga front organization sa abroad. Migrante International, Bayan USA, Gabriela USA, Anak Bayan Canada, Anak Bayan USA, etc. etc. And these are all involved in the terrorist network operations dahil pagdating sa Pilipinas po, ang mga dinadala nila dito na kabataan ay pinapadeploy nila, pinapa-tour of duty nila o pinapa-immersion sa mga NPA para daw ma-appreciate ng kabataang ito ang kahalagahan ng pagsasakripisyo at pakikipagtulungan sa tinatawag nilang National Liberation Movement. Ngayon, seryosong krimen po ang terrorist trafficking sapagkat ito ay related sa anti-terrorism law. At ngayon, kung mapapatunayan po dito sa paghahayag ng saloobin at salaysay ni Chantal Asinoche, ang kanyang recruitment, ang kanyang deployment, ang pagkakanlong sa kanya, ang pagtatago sa kanya, aba, may kalalagyan po itong mga CPP party list organizations na ito ng NPA at ng Communist Party at ng mga network nila sapagkat mapapailalim sila sa investigasyon related to terrorist activities under the anti-terrorism law. Yun, kaya sila nagkukumahog na mapigilan po ang pagbubulgar na gagawin nitong PhilAmYouth na si Chantal Asinoche. At ganun din po, mapigilan nila itong pagkakaroon ng galit ng nanay at mga magulang ni Jerlyn Doydura na ngayon ay patay na ang anak nila, ginagamit pa sa propaganda ng CPP, NPA, NDF. Maganda-ganda po ang development na ito at sa susunod po ng mga episode ni Ka Eric ng video analysis at video talakayan, pag-uusapan po natin ano po ang latag at sakop nitong ISW sa programa ng CPP, NPA, NDF. Itong tinatawag na International Solidarity Work o equivalent to terrorist network operations in abroad. At ang pangalawa, ano po ang epekto nito sa patuloy na paggugumiit at pagpupursige ng CPP, NPA, NDF sa Pilipinas na magiging tuloy-tuloy pa rin ang recovery efforts nila. Ano po ang mga nangyari na may mga iba pa bang kaso tungkol sa deployment and participation ng mga PhilAmYouth o iba pang mga kabataang Pilipino na galing sa abroad at ang pamilya nila ay nag-migrate na doon at nagkaroon na ng nationality sa mga bansa kagaya ng Amerika, ng Canada at mga bansa sa Europe na pinapadala sa Pilipinas. Ano po ang mga kasaysayan o mga pangyayari related to this? At ano ang mga dapat na mga gawin ng gobyerno ni Marcos ngayon sa kasalukuyang sitwasyon na ito na nabubulgar na nagpapatuloy pala ang terrorist trafficking of young people, of youth and students from America partikular na dito sa pagpasok sa Pilipinas na dideploy papuntang NPA ang mga kabataang ito. Ano ang mga dapat gawin at hakbang ng gobyerno dito at ano ang pananagutan ni Marcos dito at ng kanyang gobyerno kung pababayaan nila ito. So we are very thankful na nabulgar na ang katotohanan ay mahirap mong supilin at itago. Lalo na kung ito ay naghuhumiyaw ng katarungan. Kagaya ng nangyari ngayon dyan sa Abradi Ilog sa Occidental Mindoro na ikinasawi ng kawawang batang Pilipino, estudyanteng scholar na sinira at winasak ng CPP, NPA, NDF na mga front organizations kagaya po ng Kabataan NPA Recruiter Party List, Anak Bayan NPA CPP Front Organization, ang buhay at kinabukasan nitong ni Jerlyn Doydura at ngayon pati po ang kinabukasan at buhay na rin nitong PhilAmYouth na si Chantal Asinoche galing sa Estados Unidos ay nakasalang din ngayon sa bingit ng panganib kung siya ay makukuha at mahahawakan muli nitong organisasyon ng CPP, NPA, NDF. Pag-uusapan po natin yan in the next episodes
ng ating video analysis at video talakayan. Please don't forget to like, share, promote, subscribe, at magpadagdag ng subscribers, i-promote ang videos, pindutin ang notification bell, at i-promote natin ang malawak na videos po, na views sa ating videos. Malaking tulong po yan para sa Ka Eric Celis YouTube channel. At sa gusto namang tumulong out of sincerity and generosity of your voluntary support from your generous heart, ang ating GCash line ay 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Kay Rohilda Celis po ang pangalan, kay Langging. Sa kanya po i-coordinate o sa kanya na rin po ilinya ang suporta para sa Bangon Sambayanan People's Movement. Maraming salamat po. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay. Ito po muli si Ka Eric.